Okay, you can now take your seat at muli po magandang gabi sa bawat isa sa atin. Now we are going to listen to the Word of God and I hope and pray that we are going we have that eagerness to learn from the Bible, ano po. And itong ating pong tagapagsalita, mga kapatid sa panampalataya, ay naging estudyante ko din po ito sa Bible School at ginawa po ako nitong ninong kaming mag-asawa. So kaya ito po isa sa mga inaanak po namin na talagang malapit po talaga sa aming pong puso. At lagi kami niyang binibisita, hindi lilipas ang isang taon na hindi nagbibisita sa amin po. So kaya siya din po ay nagpapagamit sa Panginoon sa larangan ng pagmiministeryo. At ganoon din po sa pagtuturo din naman doon sa Santa Mesa, ano po, mga bagong batch po na mga teachers po sa Santa Mesa at very eager to impart to other people the truth of God's Word. Ngayon po, sa gabi po ito, ay tatawagin po natin si Pastor Jomar Ligas. Thank you po. Maraming salamat. Kasama ko din po ngayon yung aking misis. Dati po, 2 lang kami pumunta dito. Then last year, 3, ngayon 4 na po kami. Praise the Lord. Blessing po ang anak, sabi po ng Biblia. At muli po, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, little bit of testimony. Tayo po ay nagmiministeryo sa lugar po ng Cavite, Dasmariñas. Last year po na nag-preach po tayo dito, masaya pa buhay ko noon. Mas sumaya naman ngayon kasi nasa ministry. Ibig sabihin, hindi pa po naiisip. Ang bala ko magkakaroon ako ng break sa church for 2 months. Alam niyo po kasi for how many years? Since 2013, more than 10 years, yung buhay ko umikot lang sa church. So kahit maraming invitation to speak or pumunta kung saan, magbakasyon, walang chance. So sabi ko, magpo-follow muna ako ng mga 2 months or 3 months. Then bibisita sa mga kaibigan, magpipreach sa mga kaibigang pastor. Pero namatay si Pastor Bing Escrupulo at nag-decide agad yung new pastor ng home church na ako ang ilalagay sa Cavite, ang aming pamilya. Dito po sa Dasmariñas, Paliparan 2, Dasmariñas City, Cavite. At yung pag-alis ko sa church ng 2 months, 3 months lang sana, natuluyan na So iba po talaga yung plano ng Panginoon. Minsan nag-iisip tayo na ganito yung gusto natin, pero nililid tayo ni Lord sa mga bagay na gusto niya at dapat po maging sensitive po tayo sa Holy Spirit, sa kalooban ng Panginoon upang tayo po ay nasa kanyang kalooban. At yun po ang pinaka-maligaya sa lahat. So nais ko pong i-encourage at i-challenge po tayo mula sa salita ng Diyos, mula po sa libro po ng Mark. The Gospel of Mark at chapter 2 po. Mark chapter 2, verse number 1 to verse number 12. Hayaan niyo po na basahin ko po ang salita ng Diyos. Sundan niyo na lamang po ako. And again, he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house, and straightway many were gathered together, in so much that there was no room to receive them. Not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they came unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, Why doth this man speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reason within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise, and take up thy bed, and walk? But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, he
He said to the sick of the palsy, I say unto thee, arise, and take up thy bed, and go thy way into thine own house. Let's read verse number 12 altogether. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this passion. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for your word. And once again, we will study together. May you use us. May the Holy Spirit fill us, give us understanding, and encourage us tonight. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Isa pong maganda pong ulit na gabi sa ating lahat at makakaupo po tayo. It's a great opportunity and privilege to share the Word of God po sa ating lahat. Now, lahat po tayo ay pamilyar sa story ni Jesus dito po sa chapter 2 ng Mark. At ang pagbinasa po natin ang Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, dito po sa Book of Mark, first chapter pa lang, sobrang dami ng ginawa ni Jesus Christ. Dami niya ng pinagaling, binabtay siya. Kumbaga, parang tuloy-tuloy yung pangyayari. Parang walang break. Imagine, how many verses? 45 verses sa chapter 1. And then, kaya nga tinawag to, the gospel of what Jesus did. Ang dami niyang pinreach, ang dami niyang miracles, ang dami niyang journey, ang dami niyang lakad na nasulat po ni John Mark. At pagdating po ng chapter 2, makikita natin, dahil sa sobrang daming ginawa ni Jesus Christ, pagpapagaling, mga ministries, paggawa ng himala, makikita po natin, nung napunta po siya sa Capernaum, at marami pong naniniwala na si Jesus Christ ay may bahay daw sa Capernaum, after some days, and it was noised that he was in the house. So kung pag-aaralan natin itong verse na to, some says that the article here can be translated as his. So parang meron ng bahay si Jesus Christ sa Capernaum. Narinig ng karamihan. So ang gagawin natin mga kapatid, i-reiterate ulit natin, ikukwento po ulit natin yung nangyari dito, verse by verse. And verse number 2, and straightway, many were gathered together. Why? Sapagkat very viral na si Jesus. Famous na siya. Kasi ikaw ba naman, gumawa ka ng milagro noong time nila, tapos maghimala ka, ang daming mga signs, nagpagaling ng mga sakit. Kilalang kilala si Jesus Christ. Pinuntahan siya ng maraming tao. To the point now, in so much that there was no room to receive. No, not so much about the door. Kahit sa pinto, wala na. Kahit maybe sa bintana, hindi na rin. And he preached the word unto them. Now, ang focus ni Jesus Christ na kanyang ministry is to preach the word of God, the gospel of the kingdom, not just to do signs, miracles, and wonders. Alam ni Kristo yung kanyang purpose sa kanyang pagpunta. Now, meron ditong mga character na titignan natin na maiko-compare natin minsan sa sarili natin o sa mga taong nakapaligid sa atin. Or I look at the old outlines. Ganun po kasi kami mga pastor, mga preachers. Pagkatapos, pag nagdi-deal kami sa passage of the scripture, after makagawa kami ng outline, tumitingin kami sa mga ibang outline, ganyan-ganyan, for comparison. Then nakakita ako ng old outline. So, sinamarize niya yung mga tao na nandito. Merong 7 age. Or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, 7 age. Makikita natin dito yung hearers, which is verse number 1 tsaka sa verse number 2. Na kahit sa bintana, sa door, inside, sa sobrang daming tao. Sila yung mga hearers. Nais nilang mapakinggan si Kristo or nais nilang makakita ng himala, makakita ng wonders. Pero, pagdating po ng verse number 3, makikita natin yung helpless. Yung helpless, sino po ito? Yung palsy o yung paralisado. Hindi makalakad. Okay, papasalamat ako sa Panginoon kasi si Pastor Jezreel, malakas na po, amen? Nakakalakad na at nakakapagturo na po. Pero ito talaga, hindi talaga makalakad. Baldado, kumbaga. And they came to him bringing one sick of the palsy, which was born. Dala-dala siya
ng 4. At ito naman po yung mga helpers. Nung time po nila, during biblical times, yung mga disease po, katulad ng paralisado, baldado, the people that time, they viewed this situation as a result of sin or divine judgment. So meron palaging social stigma, meron laging marginalization, meron palaging outcast o bullied groups nung time nila kapag ikaw ay may ketong, pag ikaw ay may sakit sa pag ikaw ay may withered hand, yung mga pinagaling ni Jesus Christ, pag paralisado ka, laging may social stigma na dapat lang nangyari sa iyo yan kasi meron kang kasalanan at dapat i-isolate ka. Pero makikita natin na itong taong to, meron siyang 4 na kaibigan, mga helpers, and the Bible, hindi nag-provide kung anong kanilang mga pangalan. Why they're doing this? Maybe is it life and death situation? And makikita natin dito yung mga hinders o yung mga scribes. When you say scribe, when you study the Bible, scribes in the Old Testament and scribe in the New Testament, it's very different. So sila yung Old Testament, they keep, nag-iingat sila ng Word of God, ng Torah, o yung Old Testament. Pero nung time ni Jesus Christ, yung mga scribes na binabanggit sa Bible, ibang-iba na. Sa New Testament, ibang-iba na. So sila yung mga hinders, teachers of the law, or mas tinuturing nilang mas mataas ang kanilang mga prinsipyo, mga commentary, etc., etc. Sila ay mga religious elites na tinuturing nilang ang kanilang mga interpretasyon sa sinasabi ng salita ng Diyos ay equal kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Meron silang attitude of superiority and hypocrites. And we can see here too, Jesus, na pinagaling niya, the healer, and that is Jesus. And he said to this sick of palsy, take up the bed. Your sin no more, pinatawad siya ng Panginoon. And then, andito yung mga scribes, bakit? Diyos lang ang dapat magpatawad. He's speaking blasphemy. They are harassers. But in verse number 12, nung pinagaling ng Panginoon, verse number 11, arise, take up thy bed. Now, nung sinesearch ko ito, ba't kaya sinabi pa ni Jesus Christ, take up thy bed? Diba? Arise, take up thy bed. Maybe, pagpapatunay na talagang gumaling siya. Hindi, focus. And in verse number 12, makikita naman natin yung mga hilarious. Bakit nasabing hilarious? Because the word, in so much that they were all amazed. You know, the original word that was used there, talagang very amazed. It's like, what in the world? It's like, I can't believe it. I'm losing my mind sa nakita ko. Hindi siya yung isang Greek word na ekpleso, tsaka yung ekpleso, di ba pag meron tayong hinahangaan, parang mapapaganto lang, okay ah. Pero yung isa naman yung taumazo, yung, lupit ah. Pero yung amazed dito, ibang-iba. Kasi yung dalawang Greek word na yun, ginamit sa ibang passage of the Scripture. Pero yung amazed dito, nung nakita nila na pinagaling ng Panginoong Jesucristo, itong baldadong taong to, talagang, wow, amazing. I can't believe it. What in the world? Hindi ako makapaniwala. Sa nakita ko, I'm losing my mind. Talagang astonished sila sa kanilang nasaksihan. Now tonight, I want to share to you in verse number 5, and I get our title here, when Jesus saw their faith. Nung nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. I'm praying to the Lord, Lord, what will I preach? What will I share to the brethren in Community Baptist Bible Church? Now, the Lord impressed in our hearts that in this time, we really need to express our faith to the Lord. Why? And what is faith? As Hebrews chapter 11 says that it is the evidence of things not seen, the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Or in other words, being sure of what God promised, even though we can't see it yet. God is dependable. That I respond to what God has promised to us. And this time, I want to challenge every one of us. It's like
where you, as CBBC, as a member of this church, you're facing these challenges. Yun, kaya, dati hindi pa ako pastor or nag-aaral pa lang, pag tinitingnan ko yung mga pastor, ang hirap talaga ng buhay nila, no? Kasi, lalo na sa Pilipinas, paglalakad ng papel, ayan, dito nga lang ako nalaman, yung pag mag-demolish, meron pang paper, di ba? Yung, anong tawag nung? Demolition permit. Ang lagi lang natin nakikita, yung permit sa pagpapatayo. Ang dami, kuryente. Nag-post pa nga si Ninong na please pray, yung ganyan-ganyan. Sabi ko, nako, sobrang laking challenge talaga yung kapag makapagpatayo ka ng building, ng church building. Now, pag kumakaharap tayo sa mga gandang challenges in our life, and from this passage of Scripture, from this story, makikita natin, ano yung mga bagay na makikita natin that we can apply sa kinakaharap natin ngayon. Unang bagay po, mga kapatid ko sa Panginoon, na makikita natin verse number 3. Ready na po ba tayo? Amen? Say amen? Amen. Number 1, trials are opportunities to express our faith in Jesus. Ang mga challenges, temptation, trials in life ay pagkakataon or may privilege para ma-express natin once again ang pananampalataya natin sa Panginoon. You know, sometimes, we as a human, sometimes we think, no, I can do it, kaya ko yan, ganyan-ganyan. Tapos pag hindi mo na kaya, tsaka ka lalapit sa Panginoon. It's like, I can do some things. At kapag hindi ko na kaya, tsaka lang ko lalapit sa Panginoon. But this is the truth. We are unable. Yung inability, human inability to overcome sin, sickness, or everything that we're facing, or life's obstacle apart from Jesus Christ. Lalo na tayong mga Kristiyano. And challenges should lead us to Jesus Christ, not away from Him. Look at verse number 3. And they come to Him. At pumunta sila sa Kanya. Now, hindi pa natin masyadong nakwento yung buong detalye, pero alam nyo na yung story, pero mamaya pupunta tayo dyan. And they come unto Him. Alam nila kung saan sila or kung sino ang kanilang lalapitan. Alam nila kung sino ang may kakayahang magpagaling sa kanilang kaibigan. At alam nila kung sino si Jesus Christ. May I ask you this question, brother and sister in Christ? Sa mga pagkakataon na sinusubok tayo ng buhay, sinusubok ang ating pananampalataya, kanino tayo lumalapit? Ito ay pagkakataon para lumapit tayo sa Diyos. And look at this, bringing one of the palsy, paralyzed. Ano po yung madalas nating pinapayo kapag meron tayong kaibigan or mismong sa sarili natin, sa gitna ng mga problema natin? Mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon, ilapit po natin ang ating sarili sa Panginoon. Kailangan natin tignan ng problema na si Kristo ang solusyon. Yung kantang, when answers aren't enough, there is Jesus. What does it mean? Meaning, Jesus Himself is the answers to your prayer. Si Kristo mismo ang kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin, mga pagsubok, challenges. If you know Jesus Christ, like these 4 friends ng baldadong taong to, they know who Jesus Christ is, that Jesus Christ is the answer, and He was able to heal that person. The Bible says, which was born of poor, at hindi natin alam yung kanilang pangalan. Ngunit nagpakita sila ng matinding pananampalataya. Katulad na lang, marami mga pagkakataon sa Bible na hindi pinangalanan, pero kinomend ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Look at the centurion in Matthew chapter 8 or Luke chapter 7. That is synoptic gospel. They believed the Lord Jesus Christ, that Jesus Christ can heal His servant by just saying the word. And we don't know that name, His name. The Syrophoenician woman persistently begged Jesus to heal her demon-possessed daughter despite being initially refused.
Brother, sister in Christ, ano po yung mga pinagdadaanan natin ngayon sa buhay personally? Kaya, ang ganda ng design ng prayer meeting. Kung saan, naibubuhos natin, naishishare natin yung mga kabigatan natin sa sarili natin, naishishare natin sa ating mga kapatiran. Sa mga nag-aaral, I know that struggle. Nadaanan po natin yan. Baon sa araw-araw, pambayad sa matrikula, sa mga walang trabaho, gusto magkaroon ng trabaho, hanggang ngayon wala pa rin. Meron kang inaantay na tawag, makapasa ka sa exam, lalo na kapag health ang pinag-uusapan. Pero young people, listen to this, and you, brothers and sisters in Christ, pansinin niyo ang buhay ng tao. Habang tumatanda ka, mas pabigat ng pabigat yung problema, no? Amen? Imagine yung bata tayo, ang problema lang natin, gusto natin magkaroon ng maraming text, pogs, goma, everything. Gusto lang natin lagi naglalaro. Pero nag-aaral ka na, nag-high school ka na, nakapag-kolehiyo ka na, alam mo, pag nakatapos ka na, okay na. Okay na yung buhay. Pero pag patanda ka ng patanda, pag nagkaroon ka na ng sakit na ganito, ganyan-ganyan, anong tinuturo sa atin ng Diyos? Ang ibig sabihin, mga kapatid, habang tumatanda ka, habang tumatagal tayo sa buhay, mas kailangan natin ng Panginoon. Every moment, sa kahirapan, we need Him to help us na makayanan natin ng buhay. Sa kasaganahan, kailangan natin siya para hindi lumaki yung ulo natin, para hindi natin siya makalimutan. Kapag malungkot tayo, pag hipighati tayo, pag tayo ay broken-hearted, kailangan natin marinig uli once again yung pangako niya na hindi niya tayo pababayaan at bibigyan niya tayo ng kaligayahan na kahit sino man ang mundong ito na hindi kayang kunin sa atin. One of our favorites today, this is contemporary music, but the song or the lyrics goes like this: when you can't move the mountain, I needed you to move. When I can't part the waters, I wish I could walk through. When you don't answer my prayers as I cry to you, Lord, I will trust in you. In Old Testament, sabi ni Habakkuk, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Parang wala nang pag-asa. Again, once again, brother and sister in Christ, that is the very good situation, perfect situation in our life, moment. To say verse number 18 of Habakkuk chapter 3, yet I will rejoice, not in the situation, not in circumstances, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon mine high places. So saan natin dinadala yung ating mga problema? Ba? Minsan, gusto lang natin mag-rant o mag-burst ng mga nararamdaman natin sa mga nakakaintindi sa atin, mga kaibigan mo. That is okay. But you know what? I really believe this, na naiintindihan ka ng Diyos. Paano yun, Pastor? Di ba Diyos siya? Ay, yung thoughts na ganito, Lord, magpakapagpatawad ka, pero kami tao lang. Lagi natin sinabi, tao lang kami. But look at this. Ang Panginoon ay nagkatawang tao. The Bible tells us in Hebrews chapter 4 verse number 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Meaning, walang bagay na hindi naiintindihan ng Panginoon na nararanasan natin ngayon. And yet, hindi siya nagkasala. Kinilya ng Bible. So, when Jesus Christ, diba, came in this world, yung hangin na siningot mo, nasingot niya. Yung lupa na tinapakan natin, tinapakan niya. Yung paghihirap, kagutuman, yung mga nararamdaman mo, naramdaman niya. Kaya naiintindihan ka ng Diyos. That's why, what a friend we have in Jesus. So, in our trials, in our challenges in life, ito po ay opportunities
to express once again our faith in Jesus. Second, andyan pa po tayo? Bawal po, naghahingi kasi ako ng amen, baka natulog na. Andyan pa po tayo, amen? Amen. Second point. In verse number 4, look at this. Ang tindin to. And as I read the verse, I want you to imagine na time travel tayo, punta ulit tayo doon, kasama tayo sa mga taong nandun. And when they could not come nigh unto him for the press, hindi sila makapasok sapagkat sobrang daming tao. We know the story. They uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Look at this, mga kapatid. Again, imagine ourselves na doon tayo sa ganung pagkakataon. How disturbing maybe as Jesus Christ is preaching and teaching to people. We don't know how they uncover the roof. Maybe may hampas, may mga nakuhulog na putik mula sa itaas. Parang imposible naman na madala nila ang kanilang kaibigan kay Jesus. Hindi pwede sa bintana, hindi pwede sa pinto. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pag-asa. The Bible tells us that they uncovered the roof. Kailangan natin maintindihan na yung bahay dati ay hindi katulad ng mga bahay natin ngayon. Yung design po ng kanilang tahanan noon ay hindi katulad ng bahay natin na nakikita natin ngayon. Meron silang tinatawag na housetop, kung saan sa labas ng bahay ay merong daan patungo dun sa housetop. Ngayon makikita nyo, di ba? Ancient house, makita nyo yung box, tapos sa gilid merong hagdan. Merong hagdan. Ito ay madalas nilang pinagdadausan ng mga pang-araw-araw nilang gawain sa buhay. Hindi naging madali ang kanilang ginawa. So, kailangan nila magdidesisyon. Ngunit, ang apat na magkakaibigan, they don't give up. Hindi sila sumuko. Brother, sister in Christ, dadating sa buhay natin, or dumating na sa buhay natin, at napatunayan natin yung kabutihan ng Panginoon, na parang wala nang nangyayari, or you are on the edge of your rope. Parang yung tali na, doon ka na sa dulo, parang wala nang pag-asa na ganito yung mangyayari, na may mangyayari pang, na parang wala ka na nakikitang hope. But remember, the Bible tells us, faith in God will produces hope. Romans 5 verse number 1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Our faith in God will produces hope, na magiging dahilan para hindi tayo sumuko. So, brother and sister in Christ, don't give up trusting the Lord. Ano yung gagawin natin sa buhay kapag may mga problema tayo sa anak natin na parang wala nang pag-asa? Anong gagawin natin kapag hinang-hina ka na? Anong gagawin mo pag may problema ka sa trabaho na hindi ka makapagpatuloy, hindi ka rin makapag-resign? Anong gagawin natin kapag ang haba-haba, ba? 30 days is ang buwan. 5 days pa lang. 25 days pa ang lilipas. Pero yung pera mo pang 3 araw na lang. Life update, diba? Binabasa ko na yung alkansya kasi 25 days pa yung lilipas. Wala ka ng pamasahe. Anong gagawin natin kapag may mga taong nawala sa buhay natin, mga mahal natin sa buhay, na nilisan na nila ang mundong ito? We're so desperate. Anong gagawin mo kapag yung pinagpe-pray mo, yung pangarap mo, at sinabi na sa'yo ng Panginoon, hindi para sa'yo? Anong mararamdaman mo? Anong gagawin natin kapag parang sa laban na yan, ikaw lang yung lumalaban? One of the theologians says,
when all supports and all helpers fail, when there is nothing but despair and death before us, then God's power begins. When we are at our worst, He is at His best. So, mga kapatid, huwag tayong sumukong magtiwala sa Panginoon. Palaging merong rays of light. And remember, you are a Christian. You are already in the winning side. Palagi ko itong ina-example. Kasi di ba yung mga telenovela, kapag nanonood ka, yung mga nanay siguro makaka-relate kayo, yung mga mahilig sa drama, K-drama, Chinese drama. Nung pandemic, dahil wala kang magawa, may napanood akong isang K-drama, 15 episode. First episode, sobrang stress. Na second, third, palala ng palala, hindi pa ako nakakaabot ng episode 10. Talagang, parang affected ka na. Parang kontrabida, para siya laging panalo. Alam niyo ang ginawa ko, mga kapatid? First time in my life. Ayokong gawin yun eh. Pumunta ako sa episode 15. Oo. Masa sa episode 15. Kasi inis na ako dun sa bida eh. Alam mo yung pandemic, ang dami talagang nangyari, no? Naabot ka ng alauna, no? Hindi ka nanood. Punta ko ng episode 15. Pinanood ko lahat yung episode 15. Nakita ko, natalo yung kontrabida, nakabawi yung bida, tapos yung mag-love team, naging sila ulit. Tapos yung justice na serve. Kumbaga yung bida, panalo. Mga kapatid, ang layo pa ng tatakbuhin natin na parang sa tingin mo, hindi ka panalo at the end. No. Look at the book of Revelation. Your destiny is already written because you are already in the winning side. So bakit ka matatakot sa buhay na to kung kasama mo ang Diyos? Ano man ang kakaharapin natin, ano man, di mo man maintindihan, palagi kang nasa winning side. Kumbaga, hindi ka talo. Though hindi ikaw ang bida ng buhay na to kasi si Lord, ibig sabihin, we are one of the main role characters in this life na yung kalooban ng Panginoon ay matupad sa ating buhay. Ano man mangyayari sa buhay natin, palaging ang Panginoon isisecure tayo na panalo ka sa huli. And last but not the least, in verse number 5, dito lang po tayo aabot. When Jesus saw their faith, said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven. Now, persistent faith moves us to overcome every obstacle and come to Jesus. After that, everything is up to Him. And, you know, in our Christian life, as you serve the Lord, nagsiserve ka as you're playing piano, magkakaroon kayo ng concert, matututunan at matututunan mo na may mga parts sa ministry na hindi mo na talaga kaya. At again, huwag kang ma-disappoint. That means, kailangan na kailangan mo ang Panginoon. Yung mga bagay na kaya mong gawin, do it, do your best. Pero yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, pagkatiwala mo sa Panginoon. And that is faith. And look at the faith of these 4 friends, not just the paralyzed, not just the sick of the palsy, but these 4 friends. Their action were the visible evidence of their faith to the Lord Jesus Christ. The statement seeing their faith, when Jesus saw their faith, seems to indicate more than just a belief in Jesus' ability to heal. Na maraming tao, example ko na, kanina si Pastor Jess, yan, Bible student po natin, si Brother Ben, kami ni Mrs. Nag-in-drive kami. At it so happened, yung aming driver, nabdidoktrinahan siya ng Jehovah's Witnesses. Yung tatay niya, sobrang relihosong Katoliko, pero makalipusta daw ng tao, ganyan-ganyan, etc., etc. And our conclusion is this, yes,
Opo, kasi maraming naniniwala sa Diyos, pero ganun pa rin yung ugali na. Ibig sabihin, hindi po sila tunay na nasa pananampalataya. And what is our teaching? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Pananampalataya sa Panginoon. Tunay na paglagak ng ating pananampalataya sa Kanya at pagbabago ng ating isip sa kasalanan na magiging dahilan upang talikuran natin ito. Magsisimba, tas ganito pa rin yung gagawin. Faith but no change at all. So you don't say, naniniwala tayo sa Panginoon na meron siyang gagawin sa atin. Pero yung ebidensya, na wala kang gagawin. Yan, mag-construct tayo ng building. Pero pastor, di ako magbibigay ng first fruit ko. No, you don't say that, but hindi yan. Kaya na lang bahala dyan. Kaya nyo na yan. Alam ko naman, kaya ni Lord eh. Oh. Nais ng Diyos mag-participate tayo kung tayo ay naniniwala. Though, the 4 or the 5 did not talk, but they trusted. And you know what? The first mention of faith, this is the first time that in the book of Mark mentioned the word faith. And significantly links with acting rather than with knowing or feeling. So, their faith produces, nagmanifest ka ng tunay na pananampalataya. Imagine they uncover the roof upang ibaba lang ang kanilang kaibigan na baldado at naniniwala sila na kayang pagilingin ng Panginoon. Magkakarami pagkakataon, sinasabi natin na nanampalataya tayo kay Lord. Kaya nga sabi ni James, such kind of faith, yan ba yung sinasabi niyong pananampalataya? And when we put our faith in the Lord Jesus Christ, not just in our salvation, but in each every day in our life, every challenges, it will lead us to witness miracles. And in verse, the people here, napakaraming tao, na-witness nila yung pananampalataya ng 4 o ng 5 to at naka-witness sila ng miracles. Mga kapatid ko sa Panginoon, katulad ng taong tong pinatawad ng Panginoon ang kanilang kasalanan dahil sa kanilang pananampalataya. Kung tayo po ay na kay Kristo na, your past, present, and future sins, just as if you never sinned. And that is a miracle. At yung miracle na, oo, hindi ka agad nagbago. Pero yung Jomar na 1-year-old Christian, yung 5-year-old Christian na ikaw, tignan mo yung buhay mo ngayon, looking back, unti-unti kang binago ng Panginoon, hindi na ikaw yung dati. Amen? Nakita niyo yun sa buhay niyo? Na unti-unti tayong habang tumatagal, hanggat ini-expose natin yung sarili natin sa preaching ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, unti-unti tayong binabago ni Lord. And they're all amazed and they glorified God. Now, yung mga trials natin in life, someday, ito ay magiging testimony. Now, brother and sister in Christ, members of CBBC, as Pastor Paim always encourage us to give, manampalataya tayo. Dagdagan natin ang ating pananampalataya. Your time, this is our time. This is your time to express once again your faith to the Lord. Naniniwala ba tayo na ipoprovide ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin, pangangailangan nyo dito sa pagko-construct? Say amen. 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 Praise the Lord. That's the Spirit. Lahat ng pangangailangan natin, ipoprovide ni Lord. Now, maybe you're thinking, Pastor, di ba ang church naman, tayo naman, di ba? Hindi naman yung building. But look at this. Palagi niyong tignan yung architecture or perspective doon sa labas. Parang imposible, no? Ano ba, 100% na ba yung pera natin? 50% pa lang, 80% pa lang. Uulitin natin.
pagkakataon ito upang i-express natin na kaya ng Panginoon. That God can. Maliit na bagay lang yan kay Lord. Nais ng Panginoon, makita niya, manampalataya ka sa Kanya. Sapagkat kung walang pananampalataya, hindi natin siya malulugod. At pag natapos na, tapos na yun, andito na, nakatayo na. Ito po ay patotoo. Ito po ay testament na tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Ito po ay testament ng kabutihan ng Panginoon. So, nananampalataya tayo kay Lord. Amen? Kaya natin yan, di ba? Kaya ni Lord. So, always support our pastor. Palagi tayong manalangin sa isa't isa. Panalangin ko po na pagpalain tayo lahat ng Panginoon. At sabi nga nila, dream big or pray big. Why? Kasi yung Diyos natin, walang imposible sa Kanya. Siya ang may-ari ng lahat. Lahat. Maliit lang yan sa Diyos. Kaya nais ng Panginoon, makita niya once again, manampalataya ka. And that is a testament that building, 3-story with basement and mezzanine, is a testament of God's goodness. Sapagkat once again, we put our faith in the Lord that He will provide. Are you blessed tonight? Amen. Let's call our pastor, Pastor Paim, to close us in the word of prayer. Okay, manalangin po tayo mga kapatid sa panampalataya. God in heaven, we come to you. We thank you so much, so God, for your blessing, and thank you, Lord God, so much also for the encouragement for us to manifest our faith in the aming pong panalangin. Kayo po siyang patuloy manguna, Panginoon, sa aming pong may imbitasyon, at patuloy ka din po magpala sa aming pong naging tagapagsalita na ginamit mo sa gabi pong ito. Dinadalayan po namin, Panginoon, may you help your people, O Lord God, to really cling to the with so much faith, O Lord God. Salamat po higit sa lahat sapagkat pinagkalooban mo kami ng kapatawaran sa pamagitan na din ng pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Salamat po, O Diyos. At sa gabi pong ito, kayo po ang siyang magbigay, Panginoon, ng pag-uusap sa iyong mga anak na kanila pong tutugunin, Panginoon, na kalakip ang pananampalataya sa iyo po magagawa sa buhay ng bawat isa. Ito po amin sa matalangin sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Habang inyo pong uloy na kayo ko, ba't matay nakapikit. Pastor, I'm raising my hand. God is speaking to me. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa kanyang hamon sa aking buhay na aking maipakita nawa sa Panginoon ng aking pananampalataya. I'm raising my hand. I'm raising my hand. God bless you po. God bless you po. God bless you po. God bless you. God bless you at the back. God bless you. Wala pong imposible sa Diyos. Lahat po ng mga bagay ay kaya ng Diyos gawin at kaya ng Panginoong ipagkaloob sa atin. Ngunit, lagi din natin tiyakin, mga kapatid sa panampalataya, na mga bagay na Kanya pong ipinagkakaloob ay yung mga bagay na ayon sa Kanyang kalooban. Nawa, tayo po ay mamayani po sa ating puso ang diwa ng tunay na pananampalataya na walang ibang hinahanap kundi ang kalooban ng Diyos na maganap sa buhay ng bawat isa. At 100% hindi tututulan ng Panginoon kung ano man ang kalooban ng bawat isa sa atin, kung ano man yung ating mithiin, sapagkat unang-una siya ang may kalooban ng mga bagay na iyon. Sabi nga ng salita ng Diyos, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Walang sinumang Kristiyano na hihingi sa Panginoon ng mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Diyos kung ang Kristiyanong ito ay nagdi-delight sa Diyos. So, Pastor, I'm raising my hand. I really want God to give me the things that pleases Him. I really want to ask the Lord for those things that He wants to give me. I am raising my hand. God bless you po. God bless you po. God bless you. God bless you po. At isa pa po, mga kapatid at mga kaibigan, atin pong ipagbunyi ang katotohanan na maging yung isang bagay na mahirap isagawa ng tao, kayang gawin ng Diyos. Walang iba kundi yung pagpapatawad. Sa ating mga tao, kadalasan, hirap na hirap tayong magpatawad.
Pero ang Diyos, oras na makita niya ang pananampalataya sa puso ng isang tao, ginagarantiyahan niya ang katotohanan ng kanyang lubusang pagpapatawad. We thank God for His Son, Jesus Christ, the one who died on the cross for us to be forgiven of our sins. We give to Him all the glory and the praises because He is our gracious God, the loving God, very compassionate, and He gave us His Son to die in our behalf. Tayo po sa madaling manalangin. God in heaven, once again, we come to you. We thank you so much, O God, for your blessing. Thank you for the encouragement from thy word. Thank you, Lord God, for the encouragement telling us, O Lord God, that we should exercise our faith in thee. Alam po namin, Panginoon, na kung wala kaming wastong pananampalataya sa iyo, hindi kailanman namin kayo mabibigyan ng kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, sapagkat nung kami po'y hinihimok mo, na kami po'y maglagak ng pananampalataya, ay iyo po kaming pinagkalooban din ng tamang object ng pananampalataya, walang iba kundi ang iyong anak na si Jesucristo. Without our faith in Jesus Christ, we are nothing and we cannot accomplish anything and we cannot even please you, O Lord God. Salamat po, Panginoon, because through the working of your Spirit, you touched our hearts, you convicted us, and you help us, O Lord God, to trust your Son. At ngayon nga po, Panginoon, kami po ay namumuhay nasa pananampalataya doon sa nagligtas sa amin. Aming Ama, panalangin po namin, Panginoon, kung ano man po yung aming po mga kahilingan, sa aming po mga pananalangin sa iyo, kalakip ang aming pong pananampalataya sa iyo po magagawa. Ipagkaloob mo po ang mga bagay na iyon. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito, kung saan kami po ay makapagbibigay din po ng mga handog at kaloob, Panginoon, sa iyo. Gamitin mo po ang mga salaping ito para sa ikalalago po ng iyo pong gawain, hindi lamang sa lugar na ito, kundi maging sa iba pang dako. At amin pong hiniling ang iyo pong pamamatnubay sa iyo pong mga anak, maging sa amin po, Panginoon, kanya-kanyang pag-alis at paglisan mula sa lugar na ito ng pananambahan. Ihatid mo kami ng mayroong pag-iingat sa kanya-kanyang mga tahanan, dala ang mga pagpapalang amin pong natanggap mula, Panginoon, sa amin pong pagkakatipon na katulad nito. Sa iyo po ang papuril, walhati sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? So, kunin po natin ating offering. Diyos, pakita nga natin yung ating yung ating accomplishment doon sa biyaya ng Panginoon, yung progress doon. Ano po? Picture lang po yan, pero yung isined ko kanina sa iyo. So, patuloy po yung ipanalangin yan, mapatid sa panampalataya. And hopefully, we are going to complete yung pong renovation na yan. Ano po? Okay, andyan ba? So, ayan. And also, you pray for the additional budget po. Ano po? So, we are going to buy big monitor, ano po, sa dito at saka sa likod. So, nakapag-canvas na po kami. Yung isa is 45,000, 42,000. That is 75 inches. Ano po? So, na TV monitor. Yan na po yun, mapatid sa panampalataya. So, naayos na po yung kuha na yan. Lilinisin na lang po yan kasi medyo malikabok pa po. Pero at least nailagay na lahat po nung sa taas at saka yung sa flooring po, okay na yan po, makinis na po yan. Andiyan na din po yung yung ating pong stage, ano po. So, sa likod, okay na din po yon. At yun po yung ating pong Sunday School. In place na din po yung mga tubo ng ating pong mga aircon. Pull out na lang po yan at ilalagay po yan dyan. Ano po? So, hopefully, within this week, yung iba po, yung masonry po, medyo matapos na. And sa next week po is, na yan, mga pintura na lang po tayo dyan. Okay? So, yung wall lang po ang ating pipinturahan, yung taas hindi po. Para sa ganon, at least alam po natin kung alin po yung bubuksan na party. Alam po natin kung alin yung mga screw na ating pong tatanggalin the moment we transfer here again.
So, kasi naandun po sa mga linya na yan, yung mga ating po mga inilagay na mga kable ng kuryente na pwede nating i-pull out uli. At saka yung mga tubing. Ano po, pwede natin yung tanggalin at ilipat uli natin dito. So, yun po mga kapatid sa panampalataya. And thank you for praying to the Lord always. And alam natin mga kapatid sa panampalataya, hindi natin dapat problemahin ang mga bagay na ito. Amen? Amen? Gawain ng Diyos yan. So, lahat, siya ang may katugunan at siya ang may kaparaanan. Di ba? Money, hindi natin problema yan. Amen? Naniwala po ba tayo doon? Huwag natin problemahin yun. Kasi sasakit lang ulo natin eh. Di ba? Amen? Hayaan mo ang Diyos. So, at alam ko, hindi naman naman problema ang Diyos. Mayaman siya eh. Di ba? Hingi na lang tayo. Di ba? Amen? So, kaysa magmukmuk ka, kaysa sa mag-isip-isip ka, so manalangin na lang tayo. Lord, kailangan namin ito. So, hindi namin ito problema. Gawain mo ito. Amen? At alam niyo, pagka naipakita natin sa Panginoon yung ating pong pananampalataya, ay alam po natin tutugon at tutugon ang Panginoon. Amen? Kasi hindi natin siya minamaliit. Amen? So, kasi sa pananampalataya, lagi natin siyang tinitingnan na malaki talaga. Amen? That God is so big, so, and great, and walang imposible lagi sa Kanya. Amen? Lahat ay laging posible. So, tayo po'y umawit ng isang awitin bago po tayo magsiuwi at dalhin ang ating po mga pagpapala sa kanya-kanya tahanan. Sige, Brad. Amen. Napakaganda po ng preaching. Are you blessed with the preaching of the Word of God? Amen. Amen. Tayo po umawit ng ating pong huling awitin. Come unto me, 113. Awitin po natin the first and the last stanza of this wonderful song. Awitin po natin on the first verse now, saying, Hear ye blessed Savior, calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer sorry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy and my burden's light. Last verse. Have you by temptation often conquered being? Has a sense of weakness brushed its threat within? Christ will sanctify you if you claim His best. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy and my burden's light. Okay, thank you for coming tonight. We are now dismissed. God bless us all. At patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Kamayan po natin ang bawat isa. To God be the glory. Kamayan po natin yung ating pong speaker. So,